Unti-unti nang dumarating sa Batangas Port ang ilang nagbiyaheng probinsya nitong Semana Santa. Ang latest doon sa live na pagtutok ni Paul Hernandez ng GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Paul, kumusta ang sitwasyon dyan? Ivan, oras-oras na yung pagdating ng mga barko dito sa Batangas Port. Sakay nga yung mga pasahero magsisibalikan sa Maynila at Calabarzon Region. Dahil may trabaho nitong Holy Week, hindi naranasan ni Chris Land ang dagsa ng pasahero sa Batangas Port. Ngayon pa lang siya babiyahe po Jongan Romblon para sa kanyang post-Holy Week vacation. Kasi po kailangan sa BPO po wala pong schedule na walang fixed na schedule. May iba na nabitin sa Holy Week break at back to reality na bukas. Balik trabaho na ulit tayo. Kakayod ulit para sa pamilya. Okay lang, balik trabaho na ulit. Kailangan kasi may pasok din yung kinakasama ko. Tiniyak naman ng mga bus operator na hindi magkukulang ang mga bus unit para sa aabot sa 5,000 pasahero magsisibalikan sa Maynila. Marami kaming bus dito na ka-standby. 174 units yan. Kasama na diyan mga reserve dyan. Lahat naman ng dadating ng mga pasahero dito, mauubos namin yan. Sa datos ng Philippine Ports Authority, umabot sa 96,000 ang mga pasahero sa Batangas Port mula March 24 hanggang March 28. Ivan, 24 oras nang nakaantabay yung mga bus dito sa compound ng Batangas Port para matiyak na may masasakyan yung mga pasahero magsisiuwian sa Maynila. At yan ang latest mula rito sa Batangas City. Happy Easter, Ivan! Happy Easter at maraming salamat, Paul Hernandez ng GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Mga kapuso, patuloy na tumutok sa mga balita, mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.